Si William ay dating isang karaniwang tao sa modernong panahon ng Japan, na humaharap sa stress ng modernong mundo at namumuno sa isang hindi kasiyasyang buhay. Isang araw, bigla siyang dinala sa isang alternatibong mundo. Sa sandaling imulat niya ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang grupo ng mga demonyo, at nagsimula siyang umiyak na iniisip na siya ay nasa impyerno. Unti-unti niyang napagtanto na siya ay inilipat sa katawan ng isang sanggol, at sa una, hindi niya maintindihan ang wikang sinasalita ng mga demonyo. Lumipas ang ilang buwan, at sa wakas ay naunawaan na niya ang kanilang wika. Nauunawaan at natututunan niya ang mga bagay ng mas mabilis kaysa sa karaniwang bata, at napagtanto niyang mahusay siyang inaalagaan ng mga demonyo. Isang araw, dinala siya ng isa sa mga babaeng demonyo na nagngangalang Mary sa labas ng lugar na kanilang tinitirhan, at nang makita niya ang mundo, lumuha ang kanyang mga mata. Ang labas ng mundo ay ganap na maganda, at ito ay parang langit kaysa impyerno. Iniisip niya na dapat ay biyaya ng Diyos na siya ay dinala rito, marahil isang senyales mula sa Diyos na nagsasabi sa kanya na magsimula muli at magkaroon ng isang kasiyasyang buhay. Ang tatlo sa mga demonyong nag-aalaga sa kanya ay undead. Ang isa sa kanila ay isang kalansay na nagngangalang Vlad, isa sa kanila ay isang multo na nagngangalang Augustus, at ang pangatlo, na siyang ina para sa kanya, ay si Mary. Itinuro sa kanya ni Augustus kung paano gumawa ng mga mahika, dahil dati siyang henyo at siya ang pinakamahusay na wizard na nakita ng sinuman. Siya ay mahigpit kay William ngunit pinahahalagahan din ang kanyang pagsisikap, at sinasabing si William mismo ay tila isang henyo at si William ay malamang nagagawa ng mahusay na mahika sa hinaharap kung patuloy siyang magsasanay. Si Vlad ay isang mahusay na manlalaban at nagsasanay kasama si William araw-araw upang siya ay maging isang mahusay na tao na walang mga kahinaan. Sinasanay niya siya gamit ang isang espada at tinitiyak na ang kanyang pag-unlad sa pakikipaglaban ay ma-develop sa lahat ng oras. Isang araw, sinabi ni Vlad kay William na naging malakas na siya kaya hindi na niya kailangang pigilan ang lahat at sinabihan siyang maghanda. Sinabihan ni Augusto si William na maghanda dahil si Vlad ay mas mabilis kaysa sa kanyang hitsura, at bago pa man makasagot si William, inatake siya ni Vlad. Ngunit sa kabutihang palad, nagawang iwasan ni William ang kanyang pag-atake sa tamang oras. Sumugod si Vlad, ngunit ginamit ni William ang kanyang acceleration spell at nag-zip palayo sa kanya sa hindi kapani-paniwalang bilis. Ngunit hinahabol pa rin siya ni Vlad, na lumilikha ng puddle sa daan kung saan nadudulas at nahuhulog si Vlad. At bago siya makatayo, ginamit ni William ang kanyang spider web spell upang subukang igapos siya, ngunit nagawa ni Vlad na wasakin ang spider web at dinosormahan si William sa isang pag-atake. Sa araw pagkatapos na dumating mula sa pagsasanay, sinabi kay William na si Mary ay papunta muli sa templo, nagdarasal sa Diyosa ng Earth. Si William ay naging merits, at sumilip siya sa pintuan upang makita si Mary na nagliliyab. Tumakbo siya patungo sa kanya, sumisigaw, hinawakan siya, sinusubukang hilahin siya mula sa apoy bago sumigaw ng tulong. Nagsisimulang masunog ang kanyang mga braso, at bigla siyang nawala ng malay. Nagising siya sa kanyang silid kasama ang tatlo na mga undead na naruroon. Si Mary ay nagsimulang umiyak sa tuwa at isinumpa ang sarili dahil sa hindi pagpansin na nandun si William, ngunit sinabihan siya ni William na magpahinga bago sabihin sa kanya na na-curious lang siya sa kanyang ginagawa. Tumingin si Mary kay William at malungkot na sinabi na silang tatlo ay dating mga tao, ngunit namatay sila, at nakalulungkot, ang kanilang mga kaluluwa ay nakakapit pa rin sa kanilang mga mortal na katawan, na lumikha ng isang napakalakas na kasunduan na humantong sa kanila na maging undead. Kapag naging undead ka, lalabag ka sa mga alituntunin ng Diyos at karaniwang ginagawa silang mga kaaway. Kaya't sa tuwing sinusubukan ni Mary na manalangin sa Diyos, nababalot siya ng apoy. 5 taon na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidenteng iyon, at ngayon ay 13 taong gulang na si William. Siya ay walang tigil na nagdadasal sa mga Diyos at nakapagmuni-muni sa harap nila sa loob ng 3 araw na diretsyo nang hindi nangangailangan ng anumang pahinga o pagkain. Ang kanyang mga aralin kay Augustus ay unti-unting nagiging mahirap ngunit sinusubukan niyang matutunan ang lahat ng ito gayunpaman. At kung mas marami siyang natututunan, mas matindi ang mga aral. Sinasanay ni Vlad si William araw-araw, at sa wakas, isang araw, dinala niya si William sa bakuran at sinabi sa kanya na ngayon ay isang aktwal na demonyong undead ang kakalabanin niya at hindi siya. Medyo nababalisa si William ngunit nagpas siyang manindagan at pumayag sa tunggalian. Pinakawalan ni Vlad ang undead at inilabas ni William ang kanyang espada.
Pareho silang naglaban sa isa't isa, ngunit nagawang iwasan ni William ang pag-atake ng kalaban habang naglapag ng isang perpektong pag-atake sa kanyang katawan, na natalo ang demonyo sa isang iglap. Laking gulat ni Vlad dito, at maging si William ay hindi makapaniwala. Tuwang-tuwa siya sa kanyang unang aktwal na labanan at tinanong si Vlad kung nagawa niya ito ng maayos. Nag-isip sandali si Vlad at sinabi sa kanya na sa tingin niya ay handa na si William para sa totoong karanasan. Pagkatapos ay dinala niya si William sa abandonadong lungsod at ipinaliwanag sa kanya na ilang dekada na ang nakalipas, ang lungsod na ito ay dating isang maunlad na lugar na may toneladang tao sa paligid at may matatag na ekonomiya. Pagkatapos isang araw, dumating ang sakuna, at ang buong populasyon ay nalipol. At ngayon, ito ay isang ghost town kung saan ang bawat isang tao ay na-convert sa undead at pinagmumultuhan ang mga piitan. Dinala niya si William sa loob ng piitan at lumakad sa kaloob-looban bago niya sabihin sa kanya na aalis siya sa piitan at maghihintay sa labas para sa kanya. At bago pa makapagsalita si William, nawala na lang si Vlad matapos patayin ang ilaw. Pagkatapos ay umupo siya at umiinom ng tubig habang kumakain ng pagkain at iniisip kung paanong hindi siya nag-iisa sa buhay na ito dahil palagi niyang kasama si Vlad o si Mary sa lahat ng oras. Ngunit sa kanyang nakaraang buhay sa Japan, ginugol niya ang buong buhay niyang mag-isa. Habang naglalakad, gayunpaman, nakita niya ang isang mas malaki at mas malakas na undead skeleton na nakahawak sa kanyang sibat sa kanyang mga kamay. Natakot siya saglit at iniisip kung dapat ba siyang makipag-away sa kanya o maghanap na lang ng alternatibong paraan para iwasan niya ito. Ngunit iniisip niya sa kanyang sarili, ano kaya ang gagawin ni Vlad sa ganitong sitwasyon? Pagkatapos noon, napagtanto niya na hinding-hindi tatakas si Vlad sa kanyang mga problema at lumakad palabas sa harap ng undead, naghahanda para makipaglaban. Inilabas niya ang kanyang espada at tumakbo patungo sa demonyo, inatake ito. Ngunit nagawang iwasan ng demonyo ang kanyang pag-atake. Napagtanto niya na ang demonyong ito ay hindi kasing lakas at hindi kasing bilis ni Vlad, kaya wala siyang dapat ipag-alala. Ngunit nagulat siya nang makitang sinusubukan ng undead na magsagawa ng spell. Perpektong ginagamit ni William ang kanyang instincts at agad na nagcast ng nullifying magic, ganap na sinira ang kanyang spell bago tumakbo patungo sa demonyo. Sinubukan ng demonyo na salakayin siya, ngunit iniwasan niya ang kanyang pag-atake at tinamaan ang demonyo sa ulo, nabali ang kanyang espada sa proseso. Natakot siya nang mapagtanto niya na wala siyang sandata para labanan ang demonyong ito ngayon, ngunit buti na lang nawasak ang demonyo sa kanyang harapan. Naglakad siya palapit sa kanya at kinuha ang sibat. Pagkapulot pa lang niya ay napagtanto niya na hindi lang ito isang normal na sibat. Ito ay ginawa ng mga dwarf gamit ang kanilang espesyal na mahika, na nangangahulugang ito ay isang napakalakas na mahiwagang sandata. Muli siyang naglakad at sa wakas ay napagtanto niya na malapit na siya sa exit ng tunnel. Ngunit lumingon siya at nakita ang isang madilim na figure na nababalot ng anino. Naghahanda siyang lumaban ngunit gumaan ang pakiramdam nang makita niyang ang madilim na figure ay si Augustus mismo. Tinanong niya si Augustus kung ano ang ginagawa niya dito at kung pinapunta siya ni Vlad dito. Ngunit si Augustus ay ganap na tahimik at malinaw na nakatitig kay William. Nanlamig siya sa leeg at pakiramdam niya ay may kakaiba talaga. Tinanong niya si Augustus kung ito ay isang uri ng pagsasanay, ngunit nang walang anumang babala, si Augustus ay lumikha lamang ng isang batong golem sa kanyang harapan mismo na umaatake sa kanya. Ngunit mabilis siyang nakaiwas at agad na sinaksak ang golem sa katawan, pinatay ito sa isang atake sa tulong ng kanyang mahiwagang sibat. Biglang may lumipad na bato sa kanya at nabaon ito sa dingding sa likuran niya, at napansin niyang may iba pa kung saan nanggaling iyon. Iniiwasan niya silang lahat at tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Ginamit ni Augustus ang spider web spell sa kanya, ngunit ginamit niya ang kanyang nullifying magic sa tamang oras para kanselahin ito. Gayunpaman, ginawa na rin ni Augustus na mamantika ang sahig sa kanyang mahika, na naging dahilan ng pagbagsak ni William. Mabilis na bumangon si William at umiwas sa panibagong pag-atake ng mga bato na nakatutok sa kanya bago siya muling tumakbo. Patuloy siyang tumatakbo habang sinisimulan ni Augustus ang pag-spell ng maraming spell ng sabay-sabay, at hindi na kayang mapawalang bisa lahat ng ito ni William ng kanyang spells ng sabay-sabay. Napipilitan siyang patuloy na tumakbo habang sinusubukang iwasan ang kanyang mga nakamamatay na pag-atake. Siya ay nadapa at bumagsak para lamang tumangala at makita na si Augustus ay naghahanda para sa isa pang higanteng pag-atake ng mga bato na ihagis sa kanyang direksyon.
Ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpa siya na hindi pa siya handang mamatay, at handa nang patayin si Augustus. Siya ay bumangon at nagsimulang tumakbo sa kanyang direksyon ng may matinding bilis bago itinutok ang kanyang sibat patungo sa kanya, para lamang huminto ng ilang pulgada ang layo mula sa kanyang katawan. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay, at ibinaba niya ang kanyang sibat. Tinanong si Augustus kung bakit gusto niya itong patayin. Sinabi niya sa kanya na itinuturing niyang lolo si Augustus at nais lamang niyang malaman ang dahilan kung bakit gusto niya siyang patayin. Tumangala siya sa kanya at sinabi sa kanya na kung talagang gusto niya itong patayin, handa si William na tanggapin ang kanyang kamatayan dahil hinding-hindi niya masasaktan si Augustus kahit anong mangyari. At nagsisimula siyang umiyak ng malala. Tumingin si Augustus kay William at biglang natutuwa. Sinasabi na sa palagay niya ay nakuha niya ang araling ito at sinabi kay William na talagang mahusay siya. Nakahinga si William na ayaw siyang patayin ni Augustus. Ngunit sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi iyon lesson at siguradong may tinatago si Augustus. Si Vlad at Mary ay parehong masaya para kay William habang sinusuri nila ang sibat at napagtantong isa itong sibat na gawa sa dwarf na puno ng mahika. Ang sibat ay maaaring maglabas ng liwanag sa pag-uutos at maaaring paikliin o palawakin ang sarili nito para sa convenient ng pagdadala nito. Nagsisimula na ngayon si William ng regular na pagpunta sa mga piitan kung saan nagagawa na niyang harapin ang lahat ng mga halimaw, alinman sa mas malalakas na mga halimaw ng medyo madali at mangolekta ng mga baluti tuwing magagawa niya ito. Nakapagtataka, halos nabawasan ni Augustus ang kanyang trabaho dahil sa tingin niya ay higit pa sa sapat ang natutunan ni William. Pagkatapos ay tinawag niya si William sa mga silid sa gabi at sinabi sa kanya na malapit na siyang maging 14 na taong gulang, na nangangahulugang hindi na siya magiging isang bata kundi isang magiting na lalaki. Sinabi niya sa kanya na sa lalong madaling panahon, bago iyon, malamang nahamanin siya ni Vlad sa isang maalab na tunggalian. Sinabi sa kanya ni William na inaasahan niyang gagawin ito ni Vlad. Sinabi sa kanya ni Augustus na mayroon siyang pabor na hihilingin sa kanya at pagkatapos ay sinabihan si William na magpatalo sa tunggalian laban kay Vlad sa paraang hindi dapat malaman ni Vlad na sinadya ito. Nagulat si William at tinanong si Augustus kung bakit gusto niyang gawin niya iyon, ngunit sinabi sa kanya ni Augustus na sikreto niya na hindi niya maibabahagi sa kanya. Nagalit si William dito at sinabi sa kanya na palagi niyang itinatago ang mga sikreto, at kung hindi niya maihayag ang dahilan, hindi niya ito matutulungan. Ang susunod na 2 araw ay ginugol ni William sa pagsasanay sa kanyang katawan sa mga limitasyon nito, bago sa wakas, ang araw ng paghuhukom. Tinulungan ni Mary si William na isuot ang kanyang baluti para sa labanan, at pareho silang tumuloy sa larangan ng digmaan. Nakaupo na si Vlad sa isang bato na naghihintay sa kanya at tinanong siya kung handa na ba siya bago ipaliwanag sa kanya ang mga patakaran. Sumasang-ayon si William sa mga patakaran, at pareho nilang nilabas ang kanilang mga espada. Sinugod ni William si Vlad para umatake, ngunit nagawang iwasan ni Vlad ang kanyang pag-atake ng napakahusay bago gumanti ng mabilis na pag-atake na nagagawa lang ni William na subukan at harangan. Isang malakas na atake ang ginawa ni Vlad, ngunit matagumpay itong naharang ni William gamit ang kanyang kalasag bago umatras. Hinabol ni Vlad si William at sinimulang salakayin muli. Walang ibang pagpipilian si William maliban sa subukang ipagtanggol ang kanyang sarili mula sa patuloy na pag-atake na sinusubukan ni Vlad na mapunta sa kanya sa tulong ng kanyang kalasag. Umatras muli si William, at tinutuya siya ni Vlad. Tinanong siya kung nakalimutan niya kung paano lumaban. Sinusubukang inisin si William upang mas marami siyang maging pagkakamali. Gayunpaman, nilinaw ni William ang kanyang isip at binato si Vlad ng maliit na punyal na matagumpay niyang naiwasan. Gayunpaman, ginagamit ni William ang panandaliang distraction na iyon upang tumakbo palapit kay Vlad at subukang atakihin siya, ngunit mabilis na tumayo si Vlad at mabilis na hineranggan ang kanyang pag-atake habang tinutulak siya pabalik na sinasabi sa kanya na ang mga taktikang ito ay hindi gagana laban sa kanya. Itinaas ni Vlad ang kanyang espada at ibinaba ito sa kanya, ngunit ginamit ni William ang kanyang shield upang ilihis ang espada. Pagkatapos ay tumalon si William at sinaksak si Vlad sa dibdib na nagpa-attrod sa kanya. Hiniling niya kay Vlad na sumuko, ngunit sa kanyang sorpresa, ginamit ni Vlad ang kanyang mga tadyang upang kunin ang espada at i-jam ito bago itapon si William at kumuha ng isa pang espada at itinutok ito sa kanya, na pinilit siyang tanggapin ang pagkatalo. Mabilis na tumakbo si Mary patungo kay William, tinanong siya kung okay lang siya, at sinigawan si Vlad na nangako ito sa kanya na hindi na niya susubukan ang hakbang na ito.
Mukhang nagulat si William at tinanong siya kung nagawa na ba niya ito noon, at sinabi niya kaagad sa kanya na noong mga tao pa sila, nakikipag-away si Vlad at ang ibang tao ay napakahusay. Wala ng mga trick si Vlad para iikot ang laban, kaya hinayaan na lang niyang saksakin siya ng kalaban sa dibdib, pagkatapos ay ginamit ang kanyang mga kalamnan para i-jam ang espada, at natapos na ang laban. Pagkatapos, gayunpaman, siya ay dumudugo ng labis na inakala niyang siya ay mamamatay, ngunit nailigtas siya sa pamamagitan ng kanyang mahika sa pagpapagaling. Umupo silang lahat at nagsimulang makipag-usap sa isa't isa kung saan binabati ni Vlad si William sa kahit na malapit nang talunin siya sa laban at kinikilala ang kanyang lakas at kakayahan. Sinabi niya sa kanya na si William ay hindi kasing tangkad, matipuno, o puno ng kalamnan tulad ni Vlad, kaya dapat iba ang estilo ng kanyang pakikipaglaban. Sinabi niya kay William na hindi niya nais na kopyahin niya ang kanyang estilo ng pakikipaglaban dahil hindi ito ganap na angkop sa uri ng katawan na mayroon siya, ngunit gayunpaman, nagawa niyang maasa ito sa sukdulang limitasyon nito. Sinabi niya kay William na itinuro niya sa kanya ang halos lahat ng kanyang makakaya at wala na siyang maituturo pa sa kanya. Pagkatapos ay gumawa siya ng isang taybak na kulay lila, na tinatawag niyang isa sa pinakamalakas na talim ng demonyo. Ipinaliwanag niya kay William na isa ito sa pinakamalakas na talim ng demonyo, na kahit na ang mga Diyos ay natatakot. Ang isa sa mga pinakamahalagang bagay tungkol sa talim na ito ay kapag ang isang kaaway ay nasaktan nito, ang gumagamit ng talim na ito ay nagbabagong kalusugan. Namangha si William sa paghahayag na ito dahil hindi pa niya narinig ang anumang bagay na tulad nito dati. Ipinaliwanag ni Vlad na maraming beses na ang mga tao ay nabiktima ng kapangyarihan nito habang sila ay huminto sa paggawa sa kanilang mga sarili at nagsimulang ganap na umasa sa espada, na isang napakadelikadong bagay dahil ang espada ay sumisipsip sa espiritu ng tao at pinipigilan ang kanyang paglaki. Napagtanto ni William ang kapangyarihan at komplikasyon ng paggamit ng espadang ito at sinabi niya kay Vlad na mag-iingat siya dito. Bumangon si Vlad, lumakad patungo sa gilid ng bangin, at nagsimulang sabihin kay William ang kasaysayan ng nawasak na lungsod. Ipinaliwanag niya na matagal na ang nakalipas, ang lahat ng demonyong hari ay nagsama-sama upang salakayin ang buong kaharian, at kabilang sa kanila ang isang demonyong hari na ngayon ay kilala bilang ang High King. Siya ay isang napakasama at walang awa na demonyo na dating nagmamay-ari ng demonyong talim na ibinigay ni Vlad kay William. Sinabi niya kay William na ang kontinente ay nasakop ng mga demonyo, at ang lahat ng pag-asa ay tila nawala. Nangyari ang lahat ng ito dahil may lihim na kakayahan ang High King. Maaari siyang lumikha ng mga demonyo gamit ang kanyang talim at matataas na ranggo ng mga general ng demonyo gamit ang kanyang laman. Nangangahulugan ito na wala siyang kakulangan ng mga demonyo para sa kanyang hukbo, at ipinaray sa espada ng demonyo, hindi siya mapigilan. Ayon kay Vlad, unang tatakbo ang demonyong hari sa labanan at sisimulan niyang i-sword ang kanyang espada, puputulan ang sinuman at lahat ng dumaan sa kanyang landas nang hindi ipinagtatanggol ang kanyang sarili at hahayaan ang kanyang sarili na maputol upang siya ay duguan at lumikha ng mas maraming sundalo para sa kanyang sarili. Dahil dito, natalo niya ang lahat ng Allied forces at nakoronahan bilang Soul King para sa buong kontinente. Isang araw, gayunpaman, dumating si Augustus ang sagradong mage sa kaharian at sinabi sa lahat na ngayon na ang pinakamagandang panahon para patayin ang High King. Gumawa siya ng plano ayon sa kung saan siya, si Vlad, at ang ilan sa kanyang mga piling mandirigma ay papasok sa lungsod ng High King sa gabi sa pamamagitan ng isang imburnal. Pupunta sila sa kanyang palasyo at sasabak sila sa pakikipaglaban. Si Augustus ay susubukan na hawakan siya sa pwesto, at si Vlad ay sasali sa isang tunggalian kasama niya habang si Mary ay patuloy na nagpapagaling sa lahat, kasama ang Demon King, kaya hindi siya makadugo at makagawa ng mga bagong demonyo. Pagkatapos ay ninakaw ni Augustus ang kanyang espada, na ginagawang mawala ang kanyang trump card, at pagkatapos ay magiging mas madali para sa kanila na talunin siya. Si Vlad, gayunpaman, ay tumingin sa lupa at inihayag na ang kanilang plano ay nabigo. Tila nagulat si William, ngunit ibinunyag ni Vlad na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano, ngunit nang marating nila ang High King, siya ay naging isang higanteng demonyo, at siya ay isang hindi kapani-paniwalang swordsman na si Vlad ay hindi man lang nagawang madikit sa kanya. Namatay ang lahat ng kaibigan niyang mandirigma, at kung hindi dahil kay Mary, namatay din siya. Tinanong siya ni William kung paano nila siya nagawang talunin dahil siguradong natalo siya.
Ibinunyag ni Vlad na ang God of Stagnation na nagnanais na ang mundo ay malaya sa buhay at kamatayan, ay bumaba sa lupa at sinabi kina Mary, Vlad, at Augustus na kanilang isinakripisyo ang kanilang mga sarili sa kanya. Tutulungan niya silang Isil ang High King at puksain din ang lahat ng mga demonyo. Kaya walang dalawang isip, pumayag silang tatlo na isakripisyo ang sarili. Naging kalansay si Vlad, naging multo si Augustus, at naging mommy si Mary. Tinupad ng Diyos ang kanyang pangako at nilipol ang lahat ng mga demonyo. Sa halip na patayin sila, ginawa lang niya ang lahat sa mga undead na demonyo, na nangangahulugang hindi sila kailanman mamamatay o magpaparami, na magdadala sa mundo sa pagwawalang kilos. Ayon kay Vlad, silang tatlo ang may pinakamataas na ranggo na undead at mahigit 200 taon nang nagbabantay sa selyo. Isang araw, isang grupo ng mga demonyo ang nagdala ng isang sanggol na tao sa templo upang subukang isakripisyo ito sa isa sa mga madilim na Diyos. Nagulat sila sa anak ng tao, dahil inakala nila na walang tao na naiwan sa planeta. Nais ni Augustus na iwan ang sanggol na mag-isa sa kakahuyan, dahil hindi nila trabaho ang anumang bagay tungkol dito. Ngunit sina Mary at Vlad ay parehong natalo sa kanya at nagpasya na panatilihin ang sanggol at palakihin ito bilang kanilang sarili. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila sinabi kay William ang anumang bagay noon dahil hindi nila kayang sabihin sa kanya na siya ay sinadya upang maging isang sakripisyo. Bumangon si Mary at niyakap si William, na sinasabi sa kanya na mamahalin niya ito palagi. Kahit si Vlad ay nagsasabi sa kanya na siya ang pinakamahusay na mag-aaral na maaaring hilingin ng sinuman. Habang napakagulo dahil pareho silang parang nagsasabi ng kanilang huling poem, ngunit biglang umikot ang madilim na ulap sa paligid niya, at isang higanteng anino ang lumitaw mula sa langit, na nagtatanong kina Vlad at Mary kung nagpaalam na sila at nawalan na sila ng attachment. Biglang nawalan ng lakas si William at bumagsak sa lupa nang sabihin ng Diyos sa kanilang dalawa na ilagay ang kanilang mga kaluluwa sa kanyang kamay. Gayunpaman, bago pa nila magawa ang anumang bagay, dumating si Augustus sa gitna, binasag ang buong lupa sa kalahati at sinabi kay William na kunin pareho sina Mary at Vlad habang hinahawakan niya ito. Malakas na nakatayo si Augustus sa harapan nilang tatlo, habang sinasabi sa kanya ni Stan na siya ay walang iba kundi isang mage at walang kapangyarihang talunin ang isang makapangyarihang Diyos na katulad niya. Tumingin lang si Augustus sa kanya at sinabi sa kanya na hindi niya hahayaan na kunin niya ang mga kaluluwa ni Vlad at Mary nang walang laban. Tinatawanan lang siya ni Stan at sinabi sa kanya na pagsisisihan ito ni Augustus ng husto. Ngunit walang ibang salita, binato siya ni Augustus ng isang grupo ng mga spell, na ikinagulat ni William dahil ang mana na inilalagay niya sa bawat spell ay matindi. Madaling mapawalang bisa ni Stan ang mga ito, kaya gumamit si Augustus ng 3 spells ng sabay-sabay, ngunit gumawa lang si Stan ng hadlang sa paligid niya upang protektahan siya mula sa magic habang sinasabi kay Augustus na ang lahat ng kanyang ginagawa ay ganap na walang silbi. Si Augustus, gayunpaman, ay nagsimulang maghagis ng mas komplikadong mga spell sa anumang paraan gamit ang 4 na spell sa isang pagkakataon, na kahit na ikinagulat ni Stan, isang malaking pagsabog ang naganap, at nawala si Stan. Naglakad si Augustus patungo kay William at sinabi sa kanya na maayos ang lahat, makakapag-relax siya, at walang dapat ipag-alala. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng anuman, gumawa si Augustus ng isang kakilekilabot na tunog at nahati sa kalahati, na bumagsak sa sahig. Habang nakakatakot itong makita ni William, lumabas si Stan mula sa likuran nila, tinutuya si Augustus sa pag-aakalang kaya niya itong matalo ng ganoon kadali. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika sa parehong Vlad at Mary, at pareho silang nahulog sa lupa na wala ng buhay. Naglakad si Stan patungo kay William at sinabihan siyang sumali sa kanyang hanay na parang gagawin niya ito, maaari niyang mabuhay kasama silang tatlo magpakailanman. Ngunit kung hindi niya gagawin, kailangan niyang magbayad ng napakamahal. Sumagot siya na silang tatlo ay ang kanyang ultimate undead na dapat tiyakin na ang lahat ay nananatiling stagnant sa Earth. Ngunit dahil kay William, parehong nakalimutan ni na Mary, at Vlad ang utos na iyon, at maging si Augustus ay naging medyo malambot. Sinabi niya kay William na mayroon siyang hanggang gabi upang magpasya kung ano ang gusto niyang gawin, at nawala muli. Nadurog ang puso at nalilito si William kung ano ang dapat niyang gawin.
Dinala niya silang tatlo sa loob at napagtanto na sinubukan ni Augustus na sabihin kina Vlad at Mary na huwag ampunan ang bata dahil alam niyang lalaban ito sa masamang Diyos, at sinubukan niyang patayin si William sa piitan dahil gusto niyang iligtas ang kanyang dalawa, mga kaibigan. Ngunit malamang na nakipag-alitan siya at nauwi sa pagliligtas sa buhay ni William. Pagkatapos ay sinabi niya kay William na kusa siyang matalo sa laban, dahil iyon ay mga ngahulugan na kailangan niyang manatili sa kanya ng mas mahabang panahon, na pinapanatili ang mundo sa kanyang stagnant na bilis. Natulog siya sa tabi ng mga ito at nagising na silang tatlo ay nakatitig sa kanya. Lahat sila ay walang pakialam na parang walang nangyari, ngunit sinabi ni William sa kanila na mayroon siyang mga alaala ng isang nakaraang buhay kung saan siya ay isa lamang walang silbi na talunan na walang iba kundi isang pagkabigo sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay sinabi niya sa tatlo na labis niyang ikinalulungkot ang kanilang pinagdaanan para sa kanyang kapakanan, tumingin si Mary sa kanya at sinampal siya ng kalokohan. Sinabi niya sa kanya na kung sasabihin niya ang isa pang masamang salita tungkol sa kanyang sarili, talagang bubugbugin siya nito. Ito ay nagpakawala sa kanya, at siya ay bumangon at simpleng sinabi na paprotektahan niya silang lahat bago magdasal. Siya ay lumabas sa templo at nagsimulang maglakad patungo sa larangan ng digmaan kung saan siya ay nakaharap ni Stan. Tinanong niya si William tungkol sa kanyang sagot at sinabihan siyang pumili ng mabuti, dahil ito ang magpapasya kung ano ang mangyayari sa kanilang lahat. Tinitigan niya si Stan ng diretso sa mata at sinabi sa kanya na hindi siya gagawa ng anumang uri ng kasunduan sa kanya at matatalo niya siya sa anumang paraan. Pagkatapos ay tinutuya niya si Stan, sinabihan siyang huwag tumakas mula sa isang anak ng tao, na ikinagalit ni Stan, na gumagamit ng kanyang mahika upang lumikha ng isang grupo ng mga undead na demonyo na nakatatak sa ilalim ng lupa matagal na ang nakalipas at inutusan silang salakayin si William. Pinalibutan siya ng mga demonyo at nagsimulang lumapit sa kanya, ngunit nagawa niyang sirain ang isang grupo ng mga ito gamit ang kanyang sibat. Ginagamit niya ang kanyang mga magic spell upang itali ang ilan sa mga ito at pagkatapos ay ginagamit ang kanyang acceleration magic para mapabilis ang kanyang sarili. Agad na pinapatay ang isang buong kawan ng mga undead na demonyo na lumalapit sa kanya, na lubos na nagulat sa masamang Diyos na si Stan. Ginamit ni Stan ang kanyang magic spell para putulin ang kamay ni William at ang kanyang mga binti at inutusan ang mga demonyo na simulan ang paglapit kay William, na nakatayo pa rin ng tuwid at naghahanda na labanan ito sa kanila. Gayunpaman, pinahinto ni Stan ang mga demonyo sa kanilang mga landas at lumapit kay William, na sinasabi sa kanya na siya ay labis na humanga sa kanyang lakas, kakayahan, at katatagan. Sinabi niya kay William na gusto niya ang mga taong matitigas ang ulo na tulad niya sa hukbo, dahil gusto niyang tiyakin na walang sino man ang kailangang makaramdam ng takot sa pagkawala ng taong mahal nila. Sinisikap din niyang akitin si William sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na gagawin niya itong general sa kanyang hukbo at makakasama niya si Mary, Vlad, at Augustus magpakailanman, na mamuhay ng puno ng karangyan. Tila nalilito si William kung ano ang susunod niyang hakbang. Si Stan ay lumayo ng isang hakbang at gumamit ng isang maliit na talim upang putulin ang kanyang sarili bago ibuhos ang kanyang dugo sa isang baso at ayalay ito sa kanya. Sa sorpresa ng lahat, nagsimulang maglakad si William patungo sa masamang Diyos, matamang nakatingin sa salamin, na maaaring magbigay sa kanya ng walang hanggang buhay at isang buhay na marangyang. Ngunit bigla, hinawakan niya ang talim ng demonyo at ginamit ito para putulin ang braso ni Stan. At 2 beses pa niyang ibinayo ang kanyang espada, nilalazlaz ang kanyang katawan at nasugatan siya. Ngunit bago pa niya ito ma-atake sa pangatlong beses, ang kanyang mga binti ay biglang ginapos ng isang ahas na gumagapang sa kanya mula sa kanyang likuran at kumagit sa kanya. Sinubukan ni William na bumangon, ngunit nawalan siya ng malay. Nagising siya sa isang makalangit na lugar na napakatahimik at payapa. Lumingo-lingo siya sa paligid at pakiramdam niya ay nakapunta na siya dito, ngunit hindi niya mailagay ang kanyang daliri kung saan. Pagkatapos ay lumingon siya upang makita ang isang magandang babae na naglalakad sa kanyang harapan, at bigla niyang napagtanto na noong siya ay inilipat sa mundong ito, kasama niya ang magandang babae sa ilalim ng mabituing kalangitan na ito bago siya isinilang sa mundong ito. Ang nagtatanong sa kanya kung nakapagdesisyon na ba siya tungkol sa gusto niyang gawin, at sumagot siya na mayroon na siya. Sinabi niya sa kanya na namuhay siya kung saan hindi siya masaya at isang pagkabigo sa lahat ng nakapaligid sa kanya, at ayaw niyang maulit iyon. Gusto niyang makatulong at gustong protektahan sina Augustus, Vlad, at Mary.
Tumingin siya sa kanya at tinanong siya kung handa ba siyang tanggapin ang katotohanan na isang araw ay mamamatay siya sa mundong ito, at tumingin siya sa kanya at tinanggap ito bago sabihin sa kanya na alam niya ang tunay na kalikasan ng buhay. Ang babae ay tumingin sa kanya at sinabi sa kanya na kung iyon ang kaso, siya ay handa na maligayang ibigay sa kanya ang kanyang grasya. Sinabi niya sa kanya na gumising, manampa, at sumama sa kanya magpakailanman. Bigla siyang nagising sa larangan ng digmaan at mabilis na tinanggal ang ahas sa kanya habang si Stan ay tinatawanan siya. Bigla siyang napaluhod sa isang maliit na panalangin at nagsabi ng isang panunumpa sa Diyosa ng Liwanag, si Grace, isang magandang babae na nagdala sa kanya sa mundong ito. Tinatawanan siya ni Stan, hindi alam kung ano ang kanyang ginagawa, ngunit biglang napagtanto na gumawa siya ng isang kasunduan sa Diyosa ng Liwanag. Habang ang katawan ni William ay nagliliyab sa asol na apoy, hinawakan niya ang kanyang espada at sinabing ibibigay niya ang kanyang buong buhay sa Diyosa ng buhay at lipulin ang lahat ng madilim na puwersa ng mundo. Inutusan ni Stan ang kanyang mga puwersa na patayin ang batang lalaki, ngunit sa sandaling subukan nilang salakayin siya, ginamit lang niya ang espesyal na grasya na natanggap niya mula sa Diyosa upang talunin ang buong sangkawan sa isang iglap. Pagkatapos ay tumingin siya kay Stan at ginamit ang kanyang acceleration spell para mabilis na magsara sa di kalayuan, ngunit mabilis na tumalon si Stan at gumamit ng dust spell para mawala dito. Nakabantay si William ngunit hindi niya maramdaman ang kanyang presensya. Nang mapagtanto niya na malamang na bumalik si Stan sa templo para saktan sina Vlad at Mary, mabilis na ginamit ni William ang kanyang acceleration spell at nagmamadaling pumunta sa templo. Siya ay pumasok sa templo upang saksihan si Stan na nakaharap kay Vlad, na nagtatakip kay Mary. Ginamit muli ni William ang kanyang acceleration magic, ngunit si Stan ay masyadong malapit sa kanila, at alam ni William na hindi niya ito maaabot sa oras. Gayunpaman, biglang kumislap ang isang maliwanag na ilaw, at ang Diyosa ng lupa ay nagpakita ng kanyang sarili, na ginulo si Stan upang protektahan ang kanyang mahal na tagasunod na si Mary. Iyon ang lahat ng oras kapag kailangan. Mabilis niyang ginamit ang kanyang biyaya at nagpaputok ng napakalaking pag-atake kay Stan, na pinilit na ipagtanggol ang sarili sa pamamagitan ng pagpapaputok ng napakalaking sabog. Sinasamantala ni Vlad ang sitwasyong ito at tumalon mula sa likuran, sinusubukang atakihin siya. Iniiwasan ni Stan ang kanyang pag-atake, ngunit bago siya makabawi, ginamit ni William ang kanyang acceleration spell at sumugod sa kanya. Sinaksak ni William ang Diyos sa tiyan gamit ang kanyang espada, itinulak ito sa kaloob-looban niya, at itinulak siya sa pader, na inipit siya doon. Pagkatapos ay gumamit si William ng sunod-sunod na pag-atake gamit ang talim ng demonyo sa tabi ng biyaya ng Diyosa ng Liwanag at inalis si Stan minsan at magpakailanman. Agad siyang bumagsak sa sahig sa pagod, at sumugod silang tatlo sa kanya, nagtatanong kung ayos lang siya. Binati siya ni Augustus at sinabi sa kanya na siya ay naging mas malakas. Lahat sila ay tila napakasaya sa kanyang nagawa, at sinabi sa kanila ni Augustus na ngayong gabi ay magdiwang sila. Naglalakad siya sa labas ng templo para kumuha ng masarap na alak na maiinom. Sinubukan ni na Mary at Vlad na bumangon at sundan siya sa labas, ngunit bigla silang bumagsak pabalik sa sahig. Tinanong sila ni William kung may mali, ngunit tila alam na nila kung ano ang nangyayari. Sinabi nila sa kanya na dahil patay na si Stan at nasira nila ang kanilang kontrata sa pamamagitan ng pag-aalaga kay William, mamamatay sila. Nagulat si William dito at sinabi sa kanila na hindi ito posible at dapat may ibang paraan para harapin ito. Sinabihan siya ni na Mary at Vlad na manatiling matatag at ipaliwanag sa kanya na sila ay talagang masaya dahil sa wakas, sila ay makapasok sa bilog ng buhay tulad ng nararapat at na hindi siya dapat malungkot tungkol dito dahil sila ay palaging magbabantay sa kanya. Kahit anong mangyari, umiiyak siya at sinabihan silang huwag siyang iwan dahil dapat may ibang paraan. Dahan-daang umalis ang mga espiritu sa kanilang katawan, at nakahiga sila sa sahig na walang buhay. Ipinagdarasal sila ni William, natutuwa na muli silang nakapasok sa ikot ng buhay at nakatagpo ng kaligayahan sa wakas. Kinabukasan, ibinaon niya ang kanilang mga katawan sa tuktok ng burol at gumawa ng mga lapida para sa kanila, na sinasabi sa kanila na malapit na siyang maglakbay at babalik siya ng madalas hanggat maaari upang salubungin sila. Nilapitan siya ni Augustus mula sa likuran, tinanong niya si Augustus tungkol sa dahilan kung bakit siya nabubuhay pa, at sinagot niya na dahil hindi niya tuluyang nasira ang kanyang kontrata, May 10 taon pa siyang mabubuhay bago siya mamatay, at sa panahong iyon, babantayan niya ang selyo ng High King.
Pagkatapos ay ibinato niya ang isang sako kay William, na binuksan ito upang makahanap ng isang bungkus ng kayamanan sa loob. Nagulat si William dito at tumingin kay Augustus na nagsabi sa kanya na ubusin ito ng maingat dahil matagal niyang nakolekta ang lahat sa sako na iyon. Malaki ang pasasalamat ni William sa pera dahil kakailanganin niya ito sa sandaling magpatuloy siya sa kanyang paglalakbay. Bumalik siya sa kanyang silid sa huling pagkakataon, nagbihis, at inihanda ang kanyang bag bago bumalik sa labas. Sumama sa kanya si Augustus hanggang sa dulo ng kalsada kung saan siya nagpaalam, ngunit bago pumunta, sinabi niya kay William na kakailanganin niya ng apelyido at pinangalanan siyang William G. Merryblood. Si William ay nagsimula sa kanyang paglalakbay at nagsimulang maglakbay sa isang bungkus ng mga kagubatan, pumatay ng mga demonyo at nabubuhay sa inipreserbang pagkain na dinala niya sa daan. Tila labis siyang nababagabag sa katotohanan na kahit na sa sobrang paglalakad ay wala ni isang palatandaan ng presensya ng tao sa paligid. Naglalakad siya at pumasok sa tila abandonadong lungsod ng isang lumang sibilisasyon. Ang mga bahay ay pawang gawa sa bato ngunit punong-puno ng mga lumot at iba pang halaman. Naglalakad siya sa bayan kung saan nakatagpo siya ng isang higanteng bunganga sa lupa, na napagtanto niyang resulta ng isang higanteng pagsabog na likha ng napakataas na antas ng mahika, na pinaghihinalaan niyang maaaring si Augustus mismo ang naglagay. Naglalakad siya papunta sa ilog, nanalangin sa Diyosa ng liwanag, at ginagamit ang kanyang grasya para palayain ang mga kaluluwa ng mga taong gumagala sa lugar upang makabalik sila sa bilog ng buhay. Pagkatapos ay nagtatakda siya ng kampo, gumamit ng isang bungkus ng mga antang-antang na proteksyon upang protektahan ang kanyang sarili, at pagkatapos ay naghahanda ng apoy upang lutuin ito ng pagkain bago matulog. Kinabukasan, nagsimula siyang maglakad sa batis sa loob ng gubat sa pag-asang makahanap ng mga tao. Bigla siyang nakarinig ng kaluskos na nagmumula sa mga palumpong, at sa kanyang pagtataka, isang baboy ramo ang lumabas mula sa mga palumpong at sinubukan siyang salakayin, ngunit siya ay mabilis na nakatayo at nagawang saksakin ang baboy ramo, pinatay ito ng isang beses. Napagtanto niyang nataman na ng palaso ang baboy ramo, ibig sabihin ay may nasa malapit na. Tumingin siya sa paligid at nakita niya ang isang binata sa ibabaw ng malaking bato, may hawak na busog at itinutok ito sa kanya. Iniisip ni William kung ano ang dapat niyang sabihin, dahil ayaw niyang makipagtalo sa taong ito. Naisip niyang ihulog ang kanyang mga sandata, ngunit maaaring mapanganib iyon dahil maaaring atakihin siya ng archer kapag bumaba ang kanyang depensa. Bigla niyang napagtanto na ang archer ay tila isang duwende, at para mas maging komportable siya, ibinaba niya ang kanyang bantay at binati ang archer sa isang sinaunang wika. Tila nabigla ang archer dito at ibinaba na rin ang kanyang sandata. Bumaba siya mula sa malaking bato at nagtanong kung pinatay niya ang baboy ramo. Sumagot si William na pinatay niya ang baboy ramo, at ang archer, na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Menol, ay nagsabi sa kanya na ang baboy ramo ay dapat na kanyang pumatay, dahil hinahabol niya ito ng mahabang panahon at nasugatan pa siya. Tinutulungan niya ang pagkatay ng hayop, at pagkatapos ay pareho silang nagtutulungan sa pagluluto ng baboy ramo bago sila magsimulang kumain. Nagsimulang manalangin si William sa Diyosa ng liwanag, at ngumisi si Menel sa kanya dahil tila hindi siya naniniwala sa Diyos. Nang matapos ang pagkain, kinuha ni Menel ang kanyang mga gamit at aalis na sana nang tumalikod siya at tinanong si William kung saan siya galing. Hindi masabi sa kanya ni William ang totoo, kaya sinabi na lang niyang taga-timog siya. Si Menel, gayunpaman, ay tila nagulat dito at sinabi sa kanya na walang tao ang naninirahan sa timog dito, at kakaunti lamang ng mga adventurer ang pumupunta doon. Mabilis na nag-isip si William at sinabi sa kanya na isa siya sa mga adventurer. Si Menel, gayunpaman, ay walang pakialam at nagsimulang maglakad. Pinigilan siya ni William at tinanong siya kung maaari siyang sumama sa kanya, ngunit tumanggi si Menel, sinabi sa kanya na huwag sumunod sa anumang paraan. Tinanong ni William kung magiging okay si Menel sa loob ng kagubatan, at sinabi niya kay William na hindi niya kailangang mag-alala tungkol dito. Ginagamit niya ang kanyang salamangka upang ilabas ang isang grupo ng mga engkanto na nagbibigay liwanag sa daan para sa kanya, at siya ay nawala sa loob ng kagubatan. Sumapit ang gabi, at gumawa si William ng campfire para maghapunan bago siya nagpasyang matulog. Sa kanyang pagtulog, gayunpaman, ang Diyosa ng liwanag ay pumasok sa kanyang panaginip at ipinakita sa kanya ang ilang mga pangitain kung saan nakita niya ang isang nayon at Menel.
Nagising siya ng may pagkagulat, iniisip na aatakehin si Menel, at tumakbo sa paligid na sinusundan ang kanyang mga yapak upang bigyan siya ng babala sa paparating na panganib. Sa wakas ay nakarating siya sa isang nayon at nakita niya ang dalawang tao na naglalakad ngunit pakiramdam niya ay wala pang nangyari. Bigla siyang nakaramdam ng pag-atake at sumugod sa harap ng mga lalaki. Napagtanto niya na si Menel ay wala sa panganib, siya ang panganib. Nagpaputok ng higit pang mga arrow si Menel sa kanya, ngunit hineranggan din sila ni William. Ang mga taga-nayon ay nagsimulang gumawa ng isang grupo ng ingay upang alertuhan ang natitirang bahagi ng nayon. Ginagamit ni Menel ang kanyang fairy magic upang lumikha ng isang grupo ng kaguluhan sa ilalim ng mga paa ni William, ngunit hinampes lang niya ang lupa ng napakalakas na puwersa, na sinisira ang mga engkanto sa lugar. Gumamit si Menel ng mahika ng apoy at naghagis ng maalab na pag-atake kay William, na ginamit ang kanyang sibat upang laslas ito bago gamitin ang kanyang acceleration magic upang isara ang puwang at tinamaan si Menel sa tiyan mula sa baras ng sibat na nagpatambo sa kanya. Pagkatapos ay mabilis niyang nakuha ang iba pang mga perpetrators sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang web magic. Sa oras na dumating ang buong nayon, ang isa sa mga taga-nayon ay lumapit kay William, nagpasalamat sa kanyang paglilingkod, at nagtanong kung siya ay taga dito. Muling sinabi sa kanya ni William na siya ay isang adventurer mula sa timog at tinanong siya kung ano ang mangyayari sa mga raider. Sagot lang ng taga-nayon na hindi niya alam kung ano ang mangyayari. Ipinaliwanag din niya na ang lahat ng mga taong ito ay tila mula sa kalapit na nayon, at hindi niya alam kung bakit nila salakayin ang nayong ito dahil sila ay nasa mabuting kalagayan. Biglang lumitaw ang punong nayon mula sa karamihan at nagpasalamat kay William sa pagligtas sa nayon bago nagtanong kung ililigtas niya muli ang nayon kung may mangyari. Sumagot si William na siya ay isang tagasunod ng Diyosa ng Liwanag, at ayon sa kanya, kailangan niyang protektahan ang bawat taong darating sa kanya. Ang buong nayon ay tila humihiling na agad na patayin ang mga salarin, ngunit sinabi sa kanila ng matanda sa nayon na hindi ganito ang nangyayari. Kinabukasan, nakapila na silang lahat, at nagsimula na ang pagtatanong. Tinanong sila ng punong nayon kung bakit niya ito ginawa, at mabilis na sinagot ni Menel na ang kanilang nayon ay nawasak ng isang grupo ng mga demonyo, at pinatay nila ang halos lahat, kinuha ang lahat ng mga supply at pera, at wala silang naiwan. Wala silang ibang mapagpipilian, kaya ang tanging magagawa nila ay subukang salakayin ang kalapit na nayon upang mapanatili nila ang kanilang sarili. Gayunpaman, sinabi ni Menel sa punong nayon na ang ideya ng pagsalakay ay ganap na kanya at dapat niyang iwanan ng iba pang mga lalaki at parusahan lamang siya. Tila labis na nagalit ang mga taga-nayon sa gawaing ito ng kalapit na taga-nayon at hinihiling na patayin ang mga salarin. Ang punong nayon ay nag-utos na patayin si Menel, ngunit si William ay nagsalita sa pagitan, na sinasabi sa kanila na huwag gawin ito at kailangan niya si Menel upang tulungan siyang magmanyobra sa gubat. Pagkatapos ay inilabas niya ang supot ng pera na ibinigay sa kanya ni Augustus at sinabi sa punong nayon na kaya niyang magbayad ng napakaganda para sa lahat ng pinsala. Ang punong nayon ay sumang-ayon, at ang mga salarin ay pinalaya. Tinanong ng pinuno si William kung bakit niya ginawa iyon, ngunit sinagot lamang ni William na ang mga demonyo ay ang kanilang tunay na mga kaaway at dapat nilang iwasan ang pagpatay sa isa't isa para sa maliliit na problema. Pinasalamatan siya ni Menel sa pagligtas sa kanya at sinimulan siyang gabayan patungo sa isang bagong nayon kung saan walang ideya si William kung ano ang kanyang masasaksihan.